Dapat nating ipagdasal ang bukasyon sa pagpapari at pagmamadre, pero dapat din ma-appreciate mo yung buhay na meron ka, na yan ay gagamitin ng Panginoon para ikaw ay maging banal. Pwede kang maging banal bilang negosyante, pwede kang maging banal bilang empleyado, pwede kang maging banal bilang asawa, pwede kang maging banal bilang may bahay, bilang tatay o nanay, bilang anak, bilang estudyante, bilang kabataan. Lahat tayo pwedeng maging banal. Basta malinaw lang sa atin kung ano yung gusto at ayaw ng Panginoon. Ayon sa banal na kasulatan, ayon sa kanyang kalooban na nangungusap sa ating puso sa tuwing tayo ay nagdarasal. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila, ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito ay guro. "Halika kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo, at siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipinangalan sa iyo ay Cephas, katumbas ito'y ang pangalang Pedro." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Matapos natin na ipagdiwang ang masayang panahon ng Pasko, tayo ngayon ay tumatahak at nagsisimula sa mga linggo ng karaniwang panahon o sa Ingles, ordinary time. Bagaman ito yung malaking bahagi ng kalendaryo ng simbahan, sa totoo lang, madalas ito yung hindi natin pinapahalagahan. Kasi nga, ordinary. Sabihin nyo nga, ordinary. O kayo nga, kung tatanungin kayo, kung may budget lang din kayo, ano bang sasakyan ninyong bus? Ordinary o aircon? Siyempre, aircon, di ba? Maliban sa mga nagsusuka sa biyahe, ordinary ang sasakyan nila. Pero karamihan sa atin, di ba, we will not prefer the ordinary. O, kung o-order kayo ng pagkain, kung uubra lang din sa budget, ano ba ang preferred ninyo? Ordinary o special? Siyempre, doon ka na sa may keso't itlog, di ba? At may special toppings. Yung ordinary, hindi natin pinapahalagahan dahil ang tingin natin dito, boring. Pero sa simbahan, ang ordinary ay mahalaga dahil sa mga bagay na ordinaryo, nagpapakita ang Panginoong Hesukristo. In ordinary circumstances of our lives, the Lord speaks to us. Kung paanong nangusap ang Panginoon kay Samuel habang siya'y natutulog, ang Panginoon ay pwedeng mangusap sa atin sa mga panahong hindi natin inaasahan. Kung paanong ang Panginoon ay nagpakita kay Juan at sa dalawang alagad na unang sumunod kay Jesus, tayo din, kahit sa pagtayo-tayo lang natin, sa mga pangkaraniwang ginagawa natin, maaari nating makita at marinig ang Panginoon na nag-aanyaya sa atin na sumunod tayo sa Kanya. Ordinary time is not so ordinary because Jesus gives us extraordinary grace and Jesus
calls us into an extraordinary life. Ordinaryo lang ang buhay natin, pero ang pagtawag at biyaya ng Panginoon ay hindi pangkaraniwan. Sapagkat ang misyon niya sa atin, tayo ay makibahagi sa kanyang misyon. Tayo ay maging kaisa niya at hindi yan pangkaraniwan. Dahil tayo, mga pangkaraniwang tao, ay binibigyan niya ng pagtitiwala para gawin ng isang hindi pangkaraniwang misyon. At yun ay ang iligtas ang sangkatauhan. Minamahal ko mga kapatid, ang ordinaryong panahon o ang ordinary time ay pagninilay natin sa ating core vocation o ang pagtawag sa atin ng Panginoon sa kabanalan. Kapag narinig natin yung salitang bokasyon o vocation, madalas ang iniisip natin o yung salitang calling. Ang iniisip natin ay ano yan, sa mga pari yan at sa kamadre. Father, kailan mo ba narinig yung calling mo? Ha? O yung ibang mga propesyon na tumutulong sa ibang tao. O calling din ba ang pagiging teacher? Calling din ba ang pagiging doktor? Kailan mo narinig ang calling mo? Para bang yung calling, yung salitang calling ay hindi para sa lahat ng tao. Pero ang totoo, ang calling, ang bokasyon ay para sa ating lahat. Lahat tayo may bokasyon. Sabihin nga sa katabi mo, kapatid, may bokasyon ka. At ano ang bokasyon nating lahat? Ayon sa Catechism of the Catholic Church, number 2013, ang sabi doon, everyone is called to holiness. Lahat daw tayo ay tinatawag ng Diyos sa kabanalan. Kaya huwag ninyong asahan na ang tinatawag lang na magpakabanal ay mga nagpapari, mga pari at madre at mga relihiyoso. Huwag ninyong isipin na ang tinatawag lang sa kabanalan at inaasahang maging banal ay ang mga taong simbahan. Dahil ikaw, empleyado ka man o negosyante, ikaw may asawa o walang asawa, lalaki o babae, mahirap o mayaman, nakatatanda o kabataan, lahat tayo tinatawag ng Diyos sa kabanalan. Amen po ba yon? At paano natin tatahakin ang landas ng kabanalan? Una, dapat palagi tayong nakikinig sa tinig ng Panginoon. Si Samuel, sa kalagitnaan ng gabi, narinig niya ang tinig ng Panginoon. Siguro dahil aantok-antok siya, akala niya, ang tumatawag sa kanya ay si Eli. Pero si Eli, tinulungan siya na makita at ma-realize na hindi ako ang tumatawag sa iyo, kundi ang Panginoon. Kaya yung sinabi ni Eli kay Samuel na dapat niyang sabihin sa Panginoon ay dapat maging panalangin din na ng bawat isa sa atin na naghahangad sundan ng kalooban ng Panginoon. At ano ang panalangin iyon? Panginoon, mangusap ka, nakikinig ang iyong lingkod. Speak, Lord, your servant is listening. Pakiulit nga po, speak, Lord, your servant is listening. Dapat ay, pag nagdadasal tayo, sikapin nating makinig din, hindi tayo salita ng salita. Oo, ang panalangin ay pagbubukas ng ating puso para malaman ng Diyos ang ating mga hangarin. Pero, sana ang ating panalangin ay pagiging bukas din ng isip para unawain ang kanyang loobin para sa atin. Ano yung gusto niyang mangyari para sa buhay natin? Dahil kung ano yung gusto ng Panginoon para sa atin, yun ang magpapabanal sa atin. Siyempre, pag nagdasal kayo, wala naman kayong maririnig. Sabi, kapag may narinig kayo, baka iba yan. Wala naman kayo talagang boses na maririnig eh. Pero paano mangungusap ang Panginoon sa atin? Tanong niyo sa akin, paano? Sa salita ng Diyos. Nakikinig ba tayo sa mga readings kapag tayo nagsisimba? Ngayon ay National Bible Sunday. Taas ang kamay ng mga may Bible sa bahay. Taas ang kamay. Palakpakan niya natin yung mga may Biblia. Ang tanong kong kasunod, binabasa nyo ba? Patay. Minsan nag-house blessing po ako. Sabi ko, dapat ang bawat pamilya may Biblia. Ay, Father, meron po kami. Sabi ko, nasaan?
Father, nasa altar po. Sabi ko, anong ginagawa sa altar ng Biblia ninyo? Binabasa ng Santo Niño? Buti pa, ang Biblia ng ibang sekta, amoy putok. Tanong nyo sa akin, bakit? Laging nakaipit sa kilikili, dala nila kahit saan. Ang Biblia ng Katoliko, hindi nga amoy putok, inaalikabok. Ginagawang higaan ng butiki, ginagawang pagkain ng ipis, ginagawang tambakan ng alikabok. Bato-bato sa langit ang tamaan. Magbasa naman kayo. Nagagawa ninyong baglaan ng oras para magbasa ng horoscope? Na isisingit pa ninyong basahin kung ano ang latest sa mga showbiz happening? Samantalang, ang salita ng Diyos, hindi natin magawang paglaanan ng oras na basahin. Ngayon ay National Bible Sunday upang ipaalala sa atin ang kahalagahan ng banal na kasulatan para marinig natin ang tinig ng Panginoon na nagsasabi ng kanyang kalooban para sa atin. Amen ba yon? Ang una nating dapat maging gabay ay ang salita ng Diyos. Pero paano natin yan magiging gabay kung yan ay inaalikabok lang sa ating bahay? Pangalawa, bukod sa salita ng Diyos, sana nagbabasa din tayo ng mga banal na babasahin o spiritual reading. Sabihin nyo nga, spiritual reading. Ito yung mga libro na sinulat ng mga santo, ng mga banal na tao, na tutulungan tayong umunlad pa sa ating panalangin. Sometimes, hindi lang sila spiritual reading. Ngayon, uso na ang podcast. Marami kayong makikita sa social media, sa Spotify, at sa iba't ibang platforms ng mga babasahin o mapapakinggan ninyo na magpapalalim ng inyong pangunawa sa pananampalataya. Kasi siyempre, yung Biblia, kung minsan hindi natin masyadong maintindihan yan eh. Yung doktrina ng simbahan, hindi lahat yan malinaw sa atin. Pero paano natin mauunawaan kung hindi tayo mag-exert ng effort para makinig o magbasa ng iba pang mga babasahin o pwede nating pakinggan para lumalim ang ating pagkakaunawa sa ating pananampalataya. Paano tayo magiging banal kung hindi natin nauunawaan ang ating pananampalataya? Kaya mahalaga na magbasa at makinig. Hindi lang sa banal na kasulatan, kundi yung mga pagninilay, mga pagpapaliwanag sa banal na kasulatan at sa turo ng simbahan. O shameless plug, mag-download kayo ng Hallow app. HALLOW. Nandun yung mga sermon ko araw-araw at hindi lang yun. Marami kayong mapapakinggan dun dasal, mga pagninilay na magpapalalim sa inyong pananampalataya. Pwede niyong basahin ang Biblia sa buong taon. Makikinig lang kayo 10 minutes a day. At para na ninyong binasa ang buong Bible. Yan, makikita niyo yan dun sa app na yun. At sa iba't iba pang mga platforms na pwede ninyong tingnan para matulungan ang inyong buhay kabanalan. Amen po ba yun? At pangatlo, sana meron tayong mga nakakausap na mga spiritually mature people, mga taong tinitingala natin sa pananampalataya na alam nating nagdadasal, malalim yung kanilang buhay kabanalan, at kausapin natin sila, sumangguni tayo sa kanila, lalo na kung meron tayong mga katanungan tungkol sa ating pananampalataya. Sila yung mga katulad ni Eli na nagsasabi sa atin na yung naririnig natin ay boses ng Diyos at hindi boses ng tao. Dahil kung minsan, kinakailangan talaga natin ng magpapaalala sa atin na ang pinakikinggan natin dapat ay boses ng Diyos, hindi boses ng kung sino-sino. Minsan kasi, humihingi nga tayo ng gabay sa Panginoon. Lord, sana po itulungan mo nga ako kung ito bang taong ito'y para sa akin talaga. Bigyan mo nga po ako ng sign. Eh yung taong yun, hindi ka mini-message, hindi ka man lang tinatawagan o kinakamusta sa loob ng 3 days. Sabi mo, Lord, thank you po sa sign na ito. Siguro siya na po talaga kasi po nagpapamiss siya sa akin. Wow! Ikaw ang nagbigay ng sarili mong interpretasyon at sarili mong sign dahil meron kang gusto at gusto mo lang umayon ang Diyos sa'yo. Pero hindi mo ba nakikita na ipinapamukha na ng Diyos sa'yo na hindi yan ang tao para sa'yo dahil wala yang pakialam sa'yo? Pero kung minsan hindi natin makita,
Bakit? Ang naririnig natin ay yung boses natin. Ang gusto nating masunod, yung gusto natin. Amen ba yon? Pero merong mga Eli sa buhay mo na nagsasabi sa'yo, "Hoy, wag ka na dyan. Hindi yan para sa'yo." Pero ano ang tingin natin sa mga taong ito kung minsan, sa mga taong nagpaparealize sa atin ng kalooban ng Diyos, ano ang tingin natin sa kanila? Tanong nyo sa akin, ano? Kontrabida. Kaya, sana matuto tayong makinig sa mga taong may malawak na karunungan, sapagkat sa pamamagitan nila, maaari nating matunton kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Amen ba yon? Minamahal ko mga kapatid, mahalaga ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero bago tayo sumunod, dapat muna tayong makinig. Dapat maging malinaw muna sa atin kung ano ang layunin ng Diyos para sa ating buhay. Hindi kinakailangang maging pari, hindi kinakailangang maging madre, hindi kinakailangang maging reliyoso para matagunan natin ang tawag sa kabanalan. Bagamat ang mga ito dapat nating ipagdasal. Dahil sa recent survey ng Vatican, dumadami ang mga Katoliko pero kumukonti ang mga nagpapari. Dapat nating ipagdasal ang bukasyon sa pagpapari at pagmamadre, pero dapat din ma-appreciate mo yung buhay na meron ka, na yan ay gagamitin ng Panginoon para ikaw ay maging banal. Pwede kang maging banal bilang negosyante, pwede kang maging banal bilang empleyado, pwede kang maging banal bilang asawa, pwede kang maging banal bilang may bahay, bilang tatay o nanay, bilang anak, bilang estudyante, bilang kabataan. Lahat tayo pwedeng maging banal. Basta malinaw lang sa atin kung ano yung gusto at ayaw ng Panginoon. Ayon sa banal na kasulatan, ayon sa kanyang kalooban na nangungusap sa ating puso sa tuwing tayo ay nagdarasal. Kaya sana, katulad ng mga unang alagad ng Panginoon, hanapin natin kung saan naroon ang Panginoon at doon tayo manatili. Ano ang sabi ni Jesus? Ano ang hinahanap ninyo? Sabi ng mga alagad, sabi ng mga unang alagad, saan po kayo nakatira? Saan po namin kayo pwedeng makasama? At alam naman natin na ang Diyos, ang Panginoong Jesus ay nakakasama natin sa banal na misa, kaya sana wag tayong liliban kapag araw ng linggo, dahil dito, nagsasalita ang Panginoon at matutunto natin ang kanyang kalooban. Amen? Saan nakatira ang Panginoon? Sa Santisimo Sakramento na lagi namang naririto sa altar. Anumang araw pwede tayong pumunta dito, lalo na kapag may mga kailangan tayong isang guni sa Panginoon. Napakarami ng mga taong kinokonsulta natin tungkol sa ating mga pinagdaraanan. Pero ang Panginoon ba ay kinoconsider natin na konsultahin sa ating mga desisyong gagawin? Ang pagdalaw sa banal na Eucharistia at ang pagsamba sa Kanya sa Santisimo Sakramento ay isang pamamaraan ng pagtuntun at pakikinig sa Kanyang kalooban. Mga kapatid, lahat tayo ay may bukasyon. At sana kagaya ni Andres, na tumawag kay Simon upang maging alagad ng Panginoon, tayo din ay maging instrumento ng iba upang maakay natin sila na sumunod sa kalooban ng Diyos upang magampanan ang bukasyon na maging banal. Lahat tayo pwedeng maging banal sapagkat ito ang tawag sa atin ng Panginoon at dapat nakikinig tayong palagi upang malaman natin kung ano ang kalooban niya para sa atin. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring mabless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store.
Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, Ang Sa Madaling Sabi.